Mga kababayan, nagpahayag po ng suporta ang Moro National Liberation Front sa ating butihing pastor na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Um, Magpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat dumadami po ang mga tao na talagang hindi naniniwala na magagawa ni Pastor Kibuloy ang mga akusa sa kanya. Subalit, mayroon naman po na itong kaso at bilang kalayaan sa ating bansa ay kailangan pong dinggin din ang kaso na isinampa ng DOJ sa ah, isinampa na sa korte ang kaso ni Apollo Kibuloy, which is hindi naman po ikinakatakot ni Pastor Kibuloy sapagkat alam naman niya, kilala niya ang kanyang sarili na talagang wala naman siyang ginawang hindi mabuti. Pakinggan po natin ang tinig ng mga taga Moro National Liberation Front. So, kinahalan nga na ay resistance. It was during Marcos ha, Senior, nahimugso ang Moro National Liberation. Kung every year, nag-celebrate me. Moro National Liberation Front is Sa naganap na pagtitipon, inihayag ni Attorney Emmanuel Fontanilla na bilang abogado, hindi nila nakikita ng anumang bahid ng katotohanan ang mga ibinabato kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Aniya, nakakalungkot na ginagamit ang Senado para mag-akusa ng mga inosenteng individual. what we are not happy of is what the government treating Pastor Kibuloy. Because every person naman sa society has the right to due process naman eh. Now, I am wondering like other senators, no? Being a lawyer, I'm wondering ano bang batas ang gusto ni Hontiveros? We cannot see anything that he can still improve with our laws on those things that the allegedly accuse Pastor Kibuloy. Wala kami makikita eh. As a lawyer, hindi wala akong makikita, no? In fact, many senators are also in the same observation. At yung mga complainant naman their cases were already dismissed eh. Kaya lang, sabi nga namin, itong ginagawa ni Senator Hontiveros is not actually an aid of legislation eh. It is an aid of humiliating or humiliation addressed to Pastor Kibuloy. Napakasakit po yan. At we cannot understand, no? Why use the Senate in order to persecute somebody? Why don't you just go to court? Ayon naman kay Rolando Asis Monk Olamit, ang Secretary General for Political Mobilization and current State Chairman ng MNLF sa Davao City, na hindi umano makatarungan ang ginagawang trial by publicity kay Pastor Apollo. As we observe sa mga YouTube, social media, has been persecuted siya. Marag walay public trial siya sa Senate. Why bring it to the court? Dalho nila sa korte ang kuan kay para mo-appear si Pastor Kibuloy. So, makita na to nga dapat in aid of legislation na day. Pero nahimo naman silang rule niya, nahimo naman silang court, nahimo na silang judge. So, tatanaw na mo mura og bias. Kay daghan og followers si Pastor Apollo Kibuloy nga mga Muslims. And he recognized, he love us. Yes, sir. He love us Muslims. So, as Muslim, we also love him. Wala pa man gyud mi anak gyud nagkahimamat. Hopefully this will reach to Pastor Apollo Kibuloy na we are here. We feel the oppression in your heart. Tungod kay naagihan na muna.
Dahil dito, nagpahayag din ang ating mga kababayang Muslim ng MNLF na kahandaan itong lumaban para sa katarungan kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang sa akin lang, I really appreciate our first meeting and you convinced me as a true person. Ang sa akin lang po, of course, you are a religious person. Only God can design everything. No? We surrender to our God. But nevertheless, ang sabi nga ng ating mga matatanda, I can never help you if you do not help yourself. No? Parang ganun, no? So, God cannot help you if you will not. So, we will be doing everything as our chairman said already. We are in full support of Pastor Apollo Quiboloy. And of course, as we surrender to our God, we are praying for His redemption. I think that's the term. For His redemption and that He would be given justice. Para kay Mr. Quiboloy, gusto ko ipaabot sa kanya na i-maintain niya yung pakikisama niya sa mga tao. Kasi doon nang gagaling ang kagandahan ng tao. Pag inayos o maayo ang pakikitungo mo, talagang ang mga tao bibilib sa iyo. At silap ang lalaban para sa iyo. Sabi ko po kay Pastor, tabangan gud siya sa tanan tibuok Mindanao, makiguo sa gud siya. Kaya siya isa ka pastor nga maayuhon siya sa tao. Anak lang mi, labi na kani mga tausog, Muslim, Islam, Christian ug lumad tabangan gyud nato si Pastor Quiboloy. Kay ngano katong next last year akong bana tabang na siya dito sa bukid bitaw sa May Tamayong, nagato na sila dito ma'am. Wala pa na nagyana si pastor gitabangan gyud siya baayo. Kay buutang siya nga pagka-pastor. Ang mensahe ko kay para sa Pastor Quiboloy nga unta kaluyan sa aula nga masulbad ang iyang mga problema tungod sa mga laing lugar labi na dito sa Luzon. Makigbisog gud mi, labi na kami mga Islam. Lahi mi kami nga Islam. Basta ang among tumong gyud sa nga mutabang walay pagduha-duha, walay pagtraidor, basta tao maayo amo gyud lang tabangan. Dili mi mahadlok kami mga tausog, mga Islam, dili mi mahadlok sa among katungod, dili mi mahadlok mapatay, basta among katungod pakigbisog gyud mi. Labi na karon si pastor giingana nila nga laing lugar, amo nang pakigbisog, amo nang tabangan insyaallah. And we support Pastor Apollo Quiboloy. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sa huli ang kanilang panawagan sa kasalukuyang pamahalaan, katarungan para kay Pastor Apollo C. Quiboloy at pagkakaisa para sa taong bayan. Yes, this is the month of Ramadan and we believe na God is with us, Allah is with us. Very optimistic ako. Malusutan yan. Believe me. Because powerful ang mga prayers nato. Inshallah. Inshallah. Maundang na lang. And then, panawagan ako sa government ni BBM. Please stop it. Kay Brother Martin Romualdez. Stop it. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Brenda Manalo, SMNI News, Davao City.